Panginoon, makakaupo na po tayo. Amen? Okay. Anong ginagawa ng mga tao pag bagong taon? Tingin nyo. Yung iba walang ginagawa, natutulog. Amen? Anong ginagawa? Kayo, anong ginagawa nyo pag bagong taon? Bago pala, kumuha na doon ng prayer request, sulat na. Amen? Okay. So, mamaya kasi pagpe-pray natin yan. Okay, ito yung mga ginagawa ng mga tao sa bagong taon. Sino ba hindi magse-celebrate dito sa 31 ng gabi? Parang wala kang magse-celebrate. Parang matutulog lang lahat Amen? Anong ginagawa na pagse-celebrate? Ano yung waling ginagawa na pagse-celebrate ng mga Pilipino? Nagpapaputok. Nagsasalo-salo, no? Sabi dito, sa ibang, normally tayo, nagpapaputok para daw lumayas yung mga bad spirits. Sa nagpapaputok? Sa labas. Asan yung masasamang espiritu? Nasa loob. Kaya pagpasok, nag-aaway na sila agad. Amen? Yung iba naman daw, sabi sa Denmark daw, kung di ako nagkakamali, nagbabasag sila ng mga lumang plato. Hinahampas, binabato nila sa pinto. Sabi ko, parang ang sarap gawin nun kasi daw, yun yung pampaalis ng malas. Amen? Yung iba naman, sa Spain naman daw, kumukuha sila ng 12 grapes, tapos kinakain nila sa gabi yun. Kasi para yung biyaya pumapasok daw. At iba-ibang bansa, iba-ibang tradisyon. Meron namang bansa, nakalimutan ko anong bansa, na nagbubuo sila ng tubig sa bintana para daw lumabas yung mga malas. Sa akin po, huwag yung gagawin yun. Malas yun. Hindi na natawa. Tuloy na tayo. Okay. Yung iba naman, naglilinis ng bahay. Sino naglilinis ng bahay? Tsaka nagde-declutter pag New Year. Para marurumi talaga bahay natin no? Naalala ko yung nanay ko noon, gusto niya lagi, mag-general cleaning, tapos dapat walang labada at walang palantsahin. Ganun ba tayo? O marami pa rin labada at palantsahin pagpasok ng New Year. Oo, talagang yun, nililinis yun. Yung iba naman, gumagawa ng mga lucky things o yung mga bagay na pampabuenas. Yung iba, nagpufungsoy. Kung iba, naalala ko lang yung nanay ko, hindi pa kasi kami ganun kalalim nun. Naglalagay din siya ng ubas sa bintana, tapos kinabot ni Pastora yun. Pag New Year, pagpasok ng New Year, may mga pera dyan sa daanan, yung bagong pera, tapos siya nandyan yan. Papasok ng bahay, papasok ng pinto, papasok ng banyo mula sa labas. Tonto ako pag New Year kasi minsan nakakakuha. Amen? So yun yung ginagawa niya. Tapos iniiwasang mag-away kasi daw, pag nag-away daw kasi mag-asawa o kung sino man, 1 taong nag-aaway. Naniniwala ba kayo ng ganon? Okay, 1 taong may sakit. Kaya dapat daw, pag papasok ang bagong taon, wala kayong sakit. Kasi daw, pagpasok ng taon, 1 taon yan. Puro ganon ang mangyayari. So, iba ganon yung ginagawa. Iba yung kanya-kanyang paniniwala. Iba naman ito. Nagre-reflect ba kayo pagpapasok ang bagong taon? Ano ba yung reflection? Iniisip nyo yung mga bagay na ginawa sa inyo ng Diyos. Pag tinanong kayo ngayon, ano yung pinaka-significant na bagay na nagawa sa inyo ng Diyos this year? Yung ba ganun nag-iisip. Nag-iisip sila. Ako siguro, nung tinuturuan ako ng Lord dito sa mensaheng to, 3 yung naisip ko. Una, yung operahan ako, na hindi kayo maniwala, yung opera ko kasi yung laparoscopy, yung hindi biniyak, yung butas-butas lang. Tapos alam niyo magkano bill ko? 5,000. Sa biyaya ng Lord, di ko alam bakit ganun kalaki yun. Pero alam ko, blessing ng Lord. Ang laki ng bill sa taas Pagbating dito, 5,000. Tapos ano pa yung blessing ng Lord? Isa yung pinakamatindi, yung nagkasama uli kami ng anak namin for like 7 years, di kami nagkita. Nagkasama kami at yung nakapag-Singapore po kami. Amen. Yun ay biyaya ng Lord yun. So talagang sabi ko, ito yung mga bagay. Yun nga lang, this year din, ay namatay yung father ko. So, nung nagre-reflect ako, sabi ko, ito yung mga malalaking bagay, yung mga significant things na nangyari sa amin, sa buhay ko this 2025. Kayo, ano yung mga nakikita ninyong ginawa ng Lord sa inyo this year? Meron ba? Ano yung pag tinabi, ano yung 2025 sa iyo? Ganito no? So, yung iba nagre-reflect. Yung iba naman, nagdadasal. Amen? Ito yung pinakamagandang gawin. Mamaya, gagawin po natin to. Sayang nga lang, dati kasi nung nasa Dubai kami, 31 ng gabi kami nagpe-pray, sabay-sabay yan sa buong church. Nasa church kami nag-celebrate kasi wala naman kayong pamilya doon. So, yung family namin, yun yung church. Nagpe-pray, tapos yung iba nagpapasalamat sa kabutihan ng Lord sa buhay nila. Kung meron ka bang dapat ipagpasalamat this 2025, ano yun? Pag tinanong kayo, meron? Siyempre, nakitawid tayo ng 2025. Yung iba nagkaroon ng trabaho, yung iba nakabayad ng utang, yung iba gumaling sa napakalaking sakit.
So, iba-iba yung mga dapat nating ipagpasalamat. So, dapat nakikita natin yan. At ito yung madalas ginagawa ng karamihan. Gumagawa ng New Year's resolution. Ngayon, bakit ba may New Year's resolution? Kasi gusto nila, magkaroon sila ng pagbabago. Alam nyo, number 1 na New Year's resolution? Hulaan nyo. Kayo, pag may number 1 sa listahan nyo sa New Year's resolution, ano yun? Alam nyo, magpapayat. Tama. Ang dami. Yun yung gustong-gusto ng karamihang New Year's resolution. Kaya sabi nila, pagkakainan na ng 31, last na to. 1, kinabukasan, last na to. Pagdating ng 2, hindi, wala pang 3 kings last na to. Ayan, ano yun? Tapos, nag-3 kings na. Hindi, may Valentine's pa. Hindi, last na yung Valentine's. Hanggang next year na naman. Yun na naman yung New Year's resolution nila. At alam nyo, marami nag-gym, January, February. Talaga nag-gym. Pagdating ng March, pagod na. Kain na lang uli. Kami nga pagpupunta rito, ang dami nagbabike. Kasi gusto nilang pumayat Tapos nandun sila sa bulaluhan kumakain. Wala rin. So yun yung talagang mga New Year's resolution. Bakit? Alam nyo, kung titignan nyo to, halos lahat yan, alam nyo yung mensahe, pagbabago. Kasi lahat ng tao gusto magbago. Iba-iba gusto natin baguhin. Meron gustong baguhin yung ugali. Meron gustong baguhin yung financial status ng tahanan. Yung iba gusto maging masaya ang tahanan. Karamihan yun ang gusto. Kasi hindi mahirap sa tao ang magulong tahanan. Tama, hindi? Amen? Yung papasok ka galing trabaho, imbis na makapagpahinga ka, nag-aaway kayo ng misis mo, nag-aaway kayo ng anak mo. So everybody wants change in their life. I don't know ano yung gusto nyong pagbabago sa inyo this year, pero sigurado ako meron kayong gustong pagbabago. Ito yung sinusulat nyo dyan. Tama? Amen? Lahat ba mayroong papel? Okay. So, ang title ng pag-aaralan natin ngayon, hindi yung paano salubungin ng taon, hindi yung mga dapat gawin, kundi how to change for the best. Amen? Ito yung pinakamaganda kasi lahat nga ng tao gustong ng pagbabago. Simple lang to, 5 bagay na alam kong alam nyo na. Kaya ang sabi ko sa inyo, it's more than a reminder for us kasi halos lahat naman tayo ginagawa na to pero dapat ipaalala kasi alam nyo ang tao makakalimutin. Unang-una, bakit natin kukunin sa Biblia? Siyempre, church tayo Saan tayo kukuha ng authority? Sa Bible, hindi tayo kukuha sa horoscope, hindi tayo kukuha sa feng shui, hindi gumaganong-ganon. Hindi doon, hindi tayo kukuha ng horoscope ko sa isang taon. Uy, makakapag-asawa na ako. Makakapag-asawa na ako, may asawa na ako. Di ba? Yung mga ganun Di ba? Yun yung mga horoscope nila. Pero tayo, let's look at the Bible. Bible sabi ng salita ng Diyos ay totoo. Amen? So once sinabi ng Lord, mangyayari yan sa buhay mo. Sino rito gusto ng pagbabago this 2026? Magsabi ng amen. Amen. Lahat. Diba lahat? Amen? Okay. So ano yung number 1? Bakit? Sabi sa Proverbs 3:6, sa lahat ng inyong gagawin, siya ay lalahanin. Kahit ano yan. Either sa business, sa buhay mag-asawa, estudyante ka, nanay ka, tatay ka, everything you do must correspond to God. Siya yung unang alalahanin mo upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Huwag kang magtanong sa kapitbahay mo, sa nanay mo. I'm not saying na huwag kang humingi ng payo, pero dapat sa lahat ng bagay, unahin mo ang Diyos. At sa atin ngayon, titignan natin ang mga bagay na dapat natin gawin sa salita ng Diyos. Amen? So, how to change for the best? Number 1, yun daw. Kailangan mo ng 5M. Sino rito gusto ng 5M? Magsabi ng amen. Pag sinabing 5M, ano ba yan? 5? Pag binigyan kayo ng 5 million ni Lord, ngayon, mababago ba buhay nyo? Ay, parang kunwari pa sila. Amen. Pag binigyan kayo ng 5M ni Lord ngayon, mababago buhay nyo? Sigurado, mag-aalisa kayo dito O kaya hindi nyo nakakilala, baka utangan pa ako ni Pastor. 5M. Pero hindi yan yung 5 million. Ibang 5M yan. Unang-unang manalangin. Amen? Sa lahat ng bagay, sabi nga sa Proverbs 3, unahin ang Diyos. So paano mo unahin ang Diyos? Manalangin ka. Amen? Bago mag-isip ng kung ano-ano, unahin mo si Lord. Ito yung favorite verse namin ni Pastore. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. Kung gusto mo talaga ng pagbabago sa buhay mo, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Unahin mo ang paghahari ng Diyos. Bakit paghahari? Alam niyo yung mga sinaunang
panahon, 'di ba kahit naman ang Pilipinas namumuno sa kasi dito sa atin dahil mga probinsya, mga Lakan o mga Raha, naalala niyo pinag-aralan natin sa may araling panlipunan pa ba ngayon? Meron. Oo, saka sa history, sa Lakan ng Tondo, si Lakandula, sa ibang lugar, basta iba-ibang Lakan yan. So yun, may naghahari. Bakit mayroon ka naghahari? Alam niyo pag may naghahari, ibig sabihin ng may naghahari, siya yung bahala sa'yo. Yun yung hari. Para presidente natin ngayon, yung presidente natin ang bahala sa atin. Kaya lang hindi na ganun ka-personalize. Kasi noon, ang kaharian sarado. Ibig sabihin, alam niyo yung Port Santiago? Nakapunta ba kayo sa Port Santiago? Di ba may wall, ano yan? Ang ganun na kaharian, merong wall, nandun silang lahat sa loob, nandun yung hari, tapos nandun yung mga tauhan niya, nandun yung mga mamamayan niya. At yung hari ang bahala dun sa mga tauhan niya. At yung sinasabi ni Mateo, sabi niya rito, seek first ng Panginoon, seek first His kingdom in His righteousness. Yung pagharihan ka ng Diyos, kasi pag pinagharihan ka ng Diyos, bahala ang Lord sa'yo. Hindi sinasabing huwag ka magtrabaho, pero ibig sabihin sa lahat ng gagawin mo, si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Ang daming salita sa Biblia na totoo. Hindi pala ang dami. Lahat pala ng salita sa Bible totoo. Nung nag-aaral kami nung isang araw tungkol sa Christology o yung last year pinag-aralan naman natin, di ba, yung tungkol kay Jesus na saan ba siya dapat pinanganak? Sa Bethlehem. Nangyari ba? Amen. So yung kanyang pagkapanganak ay nasabi niya sa Genesis pa o bago pa sinulat ng Biblia na nangyari. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos totoo. Kaya pag sinabi ng Lord na unahin mo ang Diyos, ano sabi diyan? Seek first His kingdom and His righteousness, yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban sa buhay mo. Ano sabi niya? And all, pag sinabi bang all, may kulang? Pag sinabi bang all, hindi kasama doon yung provision? Pag sinabi bang all, wala doon yung kagalingan? Pag sinabi bang all, hindi kasama dito yung magiging maayos yung pamilya nyo? Kasama. Kaya pag sinabing all these things will be given to you. Pag inuna mo ang Diyos, lahat yan ibibigay sa iyo. Sino naniniwala? Magsabi ng amen. Ang mahirap kasi sa atin, minsan sinabi ng Biblia, hindi naman totoo yan eh. Bigyan ko kayo ng example, buhay ko. Alam nyo ba na hindi ako nakatapos ng high school? Gulat kayo, no? Noon yun. Noon yun. Fourth year ako noon, nagkaroon kami ng problema sa bahay, examinations. So, bumagsak ako, kick out ako eh. Tapos, nag-try uli ako, nag-enroll ako next year. Di na naman ako nakatapos for whatsoever reason. Nag-enroll na naman ako, pangatlong, hindi na ako doon sa dating school, ibang school na pag-initan naman ako. Hindi ako nakatapos ng high school, kaya sabi ko, magtrabaho na lang kaya ako. Ang nakakaalam lang noon, nanay ko. Sabi ng mama ko, bahala ka. O di nagtrabaho ko. Alam niyo, nakapagtrabaho ko, service crew ako nung sa Tropical Hut. Alam niyo yung Tropical Hut? Yung mga millennials lang nakakaalam yata ng Tropical. Parang Jollibee yun, service crew. Ngayon, may nabalitaan ako tungkol sa DEX na meron silang program na mag-i-exam ka. Pag nakapasa ka doon, titignan nila yung grades mo kung ano dapat yung talagang kapasidad mo at i-accelerate ka nila doon. Nakapasa ako. So, nakapasa ako para sa fourth year sa exam, pero hindi ako gumraduate. Kaya doon ako, pero wala ako, hindi ako nakatapos ng fourth year technically, pero nakapag-exam ako, doon ako naging, parang hindi ako graduate, pero, ano ba tawag doon? Pwede na ako mag-college. Tapos, meron na akong papel na ganun. Nakapag-abroad ako, hindi pala, bago pala yun. Nakapagtrabaho ako sa service crew, tapos maniwala kayo sa hindi, nakapagtrabaho ako sa Ortigas, technical supervisor, naging technical head, wala akong pinag-aralan sa IT. Wala, hindi po ako nagmamayabang, pinagmamayabang ko ang kabutihan ng Lord. At nakapag-abroad pa ako, na wala rin akong tinapos, IT pa din. Doon namin nakilala talaga ang Panginoon sa abroad. Na talagang, naalala ko yung pastor namin, kilala nung iba niya si Pastor Francis, yung mentor namin. Sabi niya lagi, ipasubo mo ang sarili mo sa Diyos. Ipasubo mo. Lagi yan ganyan, basta nagpipreach yan, pasubo mo. At yun po yung tumatak sa buhay ko,
na nandito na ako. Kilala ko na ang Lord, napakabuti niya. Nung nalaman ko yung mga ginawa niya sa buhay ko, na makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat ng kaligtasan. So ganun, talagang binigay ko talaga yung buhay ko sa Panginoon dahil sa biyaya niya. Nag-aral kami kasi marami kaming training sa Dubai. Tapos, pag mayroong gawain, maniwala kayo, 7 nights a week may gawain kami. Inaatinan po namin lahat yon. At alam nyo, napakabuti ng Lord, doon pa ako sa Dubai nakatapos ng college. Nakapag-college ako ron, natapos ko yung bachelor ko, na hindi ko naman nahiningi. Meron nangyari sa church na parang kailangan niya, hindi naman kailangan, na mag-aral ka. Mag-aral ako, praise God, natapos ko. Alam nyo, marami pang bagay na ginawa ang Lord sa buhay ko. Nung nakilala ko siya at pinasubo ko yung sarili ko sa Kanya, na ibinigay niya sa akin na hindi ko alam na magkakaroon pa ako nun. Amen? Mga kapatid, subukan nyo si Lord. Sino rito yung sinusubukan nilang mabago ang buhay nila? Yung totoo. Lahat tayo sinusubukan. Sinusubukan makabayad ng utang, sinusubukan maging maayos ang pamilya, sinusubukan maging maayos yung kanilang finances, pero hindi nagiging successful. Tama? Hirap. Bakit this year hindi nyo subukan si Lord na umayos ng buhay nyo? Kagaya po ng ginawa sa buhay ko. Amen? Isa po akong saksi sa kabutihan ng Lord na ang verse na ito, totoo. Na pag inuna mo ang Lord, maniwala ka, may gagawin siya sa iyo. At meron dito, mga alam ako, na nung nagpagamit siya kay Lord, nag-iba buhay nila. Pag talagang sinubo mo ang sarili mo sa Diyos, subukan lang natin this year, Lord, hirap na ako sa sarili ko, hirap na ako sa pamilya ko, hirap na ako, puro utang na kami, hirap na ako sa asawa ko, hirap na ako sa anak ko, hirap na ako sa paligid namin. Susubukan ko na ipasubo yung sarili ko sa iyo. Ikaw po ang bahala sa akin. Maniwala kayo, mababago ang buhay niyo. Amen? At pag sinabi mo ipasubo ang sarili kay Lord, ang ibig sabihin po nun, mananalangin kayo lagi. Ang ibig po sabihin nun, talagang uunahin mo siya yung mga gawain na para sa Diyos, uunahin mo na magbabasa ka ng Biblia kasi nga uunahin mo siya. Pero maniwala kayo, pag inuna mo ang Diyos, hindi ka talo. Amen. Pag inuna mo ang Diyos, sigurado ko may gagawin siya ang kakaiba sa buhay mo. Amen. At sabi rin niya ito, pag inuna mo ang Diyos, lahat ibibigay niya. At sabi niya sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord. Ibig sabihin, unahin mo ang Lord. Maggalak ka sa Panginoon. Matuwa ka kay Lord. Mag-aral ka ng salita niya. Talagang isubsub mo yung sarili mo sa Kanya, sa Kanya. Hindi ibig sabihin na hindi ka magtatrabaho. Doon nasa Dubai po kami. Sabi ko sa inyo, gabi-gabi may gawain. Full-time ako, may trabaho, may negosyo pa kami ni Pastora. Nag-aaral pa ako, nagagawa ko yun. Hindi ko alam kung paano ako nagawa. Nagagawa ko yun sa biyaya ng Diyos. Hindi ko po sasabihin ito sa inyo para magyabang. Sinasabi ko ito dahil mabuti ang Diyos. At kung nagawa po niya sa akin, alam ko kaya niyang gawin sa buhay mo. Dahil sabi niya, delight yourself in the Lord. Unahin mo ang Diyos. Ang sabi niya, and He will give you. Ano sa Tagalog na He will give you? Ibibigay niya ang alin? Yung desires. Ano yung desires? Yung mga gusto mo. Kanina sabi, seek first the kingdom of God at ibibigay niya lahat. Ang sabi naman ngayon, unahin mo ang Diyos, ibibigay niya yung gusto ng puso mo. Mga kapatid, pagod na tayo sa pinaggagawa natin sa buhay natin. Noong mga nakaraang taon pa natin ginagawa. Pinipilit natin ayusin yung pamilya natin. Pinipilit natin makabayad sa utang. Pinipilit natin gumaling. Pinipilit natin makatapos sa pag-aaral ang anak natin. Na sumasablay tayo. Pagod na tayo. Bakit hindi natin subukan si Lord ngayon 2026? Maniwala kayo, magbabago buhay niyo. Amen? Pero ang usapan dito, uunahin mo si Lord. Dahil ang sabi niya, ibibigay niya lahat ng gusto ng puso mo. Kaya po ba nating unahin si Lord? Parang iba hindi kaya. Kaya po ba nating unahin si Lord noong 2026? Amen. At ito sabi niya, ito natutuwa kanina, sinabi ito doon sa pinag-aralan ng mga bata. Kung mananalangin ka sa akin, kung mananalangin si Gina kay Lord, tutugunin niya si Gina. Kung mananalangin si Ditas, tutugunin niya si Ditas. At ano sabi? Ipapahayag ko kay Ditas ang mga bagay na dakila
at mahiwaga na hindi pa nalalaman ni Ditas. Ilagay niyo yung pangalan niyo dyan. Kung mananalangin si Wendell, tutugunin niya si Wendell, ipapahayag niya kay Wendell ang mga bagay na hindi pa na nakikita ni Wendell na dakila at mahiwaga. Personalize niyo to. Ariin niyo yung sinabi ng Lord. Mga kapatid, lahat ng sinulat sa Biblia, nangyayari. Kukunti na lang po hindi nangyayari. Amen? Ilagay niyo yung pangalan niyo dyan sa sinasabi ni Jeremias. Kung mananalangin ka sa akin, ibibigay, tutugunin kita. Mabuti pa nga si Lord, sumasagot eh. Minsan pag nag-message, Mare, kamusta na? Mahirap to. Susunod nito, Mare, pautang eh. Mamaya niya, ayaw na sumagot. Pero ito, sabi ng Lord, manalangin ka sa akin at tutugunin kita. Kung sawa na tayo sa buhay natin na walang pagbabago, bakit hindi natin subukan si Lord ngayon 2026? Maniwala po kayo, magbabago. Sa mga matatagal na pong mananampalataya, may ginawa na po ba ang Lord sa buhay ninyo? May pinakita na ba ang Lord sa inyo na hindi nyo alam na mangyayari? Amen? Kami po dito, alam ko hindi lang po ako, nakita na natin ang kabutihan ng Lord. Amen? At gusto naman po namin, maranasan din ninyo yung kabutihan ng Lord. Amen? Pati po sa mga nanonood, subukan po ninyo ang Lord. Unang-una, manalangin. Kaya kung gusto magbago ngayong taon, unahin ang Panginoon. Pangalawa, manampalataya. Pangalawang M. Hindi ito yung 5M na pera. Pangalawang M, manampalataya ka. Pag nagpe-pray ka, hindi yung Lord, ikaw nang bahala sa problema ko, tinataas ko sa iyong lahat yan. Amen. Pagkatapos ng amen mo, Lord, saan nga pala ako mangungutang? Hindi po ganun ang prayer. Ang prayer, nananampalataya ka, nakikilos ang Diyos. Ano sabi rito? Kung gusto na magbago, manampalataya ka na magbabago. Kung magpe-pray ka talaga na magbabago yung 2026 mo, magbabago 2026 mo. Bakit? Anong sabi sa Hebrews 11? Kung mananampalataya, ang pananampalataya ay katiyakan. Ano ba yung ibig sabihin ng katiyakan? Sure, hindi? Sure. Pag may pananampalataya ko, tiyak na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, ibig sabihin, pag may pananampalataya ka sa puso mo, nag-pray ka, Lord, gusto ko na magbago yung buhay namin in 2026, nananampalataya po ako. Ibig sabihin, sa puso mo, dahil nananalain ka sa Lord, tiyak ka na mangyayari na magbabago pamilya mo. Kasi tiyak eh. Ano ba yung Tagalog ng... Ano ba Tagalog ng tiyak? Ano ibig sabihin ng tiyak? Diba? May pa bang term sa tiyak? Kasiguraduhan. Magaling sa Tagalog to si Sister Ditas. Kasiguraduhan na mangyayari ang inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. So ikaw, nakikita mo na, maayos na pamilya mo. Ikaw, nakikita mo na, wala ka ng utang. Ikaw, nakikita mo na, yung anak mo, tapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Sino rito gusto makatapos ang anak nila sa kolehiyo? Magsabi ng amen. Halos siguro lahat ng magulang. Maniwala po kayo. Lagi ko itong kanikwento. Nung pinanganak po yung anak namin, kumuha agad kami ng insurance ni Pastora. CAP, alam niyo yung CAP, di ba? Yung CAP. Natapos namin yung 5 years, doon nakuha ko yung certificate. Sabi ko, kahit may mangyari sa akin, makakapag-college yung anak namin. Alam niyo nangyari nung magka-college si Daniel? Lugi CAP. Hindi rin po niya nagamit, pero mabuti po ang Lord, nakapagtapos po yung anak namin. Bakit? Si Lord ang nagsabi. Si Lord ang sabi niya, all these things shall be added unto you. Kaya manampalataya po tayo, pag nagpe-pray ka talaga, dapat hindi lang salita sa bibig, dapat nagsasalita ang puso. Hindi lang nakaluhod ang tuhod, dapat nakaluhod ang puso. Talagang tiyak ka na sasagutin ng Lord yung panalangin mo. Amen? Dahil ang sabi ng Lord, pag nanalangin ka raw, yes and amen. Ang pinag-uusapan lang dito, kailan? Dahil sa Panginoon, may tamang panahon ang Diyos. Kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, may tamang panahon si Lord. Amen. May tamang panahon ng Lord. Manalangin ka pa din. Kasi tiyak. Ang sabi ng tiyak, sabi nga ni Sister Raditas, yung tiyak, ano yun? Kasiguraduhan. Sure na mangyayari. Amen? At maniwala po kayo, china-challenge ko po kayo ngayon. Hindi po ako galit. Gusto ko lang po na yung nararanasan namin, maranasan din po ninyo.
maranasan po ninyo ang kabutihan ng Lord sa buhay ninyo. Hindi ko sinasabi po kami walang problema at hindi ko sinasabing hindi kami perpekto. Ang sinasabi ko lang, subukan ninyo ang Diyos. Dahil hindi ako magkakamali. Amen? Sabi sa Joshua 3:15, ito yung patawid sila ng ilog Jordan. Kasi tatawid sila sina Joshua. Malaki daw yung tubig kasi sino na nakakita ng ilog? Parang ako lang nakakita ng ilog dito, no? Ano ba Tagalog ng ilog? Tagalog ng ilog, river. Nandun na sila sa ilog, malaki daw yung tubig kasi yun, So nandun sila, tatawid ngayon sila sa ilog. Kung ikaw yun, tatawid ka sa ilog, syempre, Lord, tatawid kami rito, basa. Paano kami tatawid dito? Pero dahil may pananampalataya, anong ginawa nila? Nang masumapit na sila sa ilog, ibig sabihin, nandun na sila sa riverbank. Ano ba sa tawag na riverbank? Beach? Beach ka ba? Basta yun, yung patawid na sila, nandun na sila So, ibig sabihin, hinakbangan nila. Ano sabi sa susunod na verse? Tumigil ang agos ng tubig. Amen. Hindi hinintay nila na, sige nga Lord, kung talagang paliparin mo kami dyan, iangat mo kami dyan. Hindi. Hinintay muna ng Lord, babasa yung paa nila, at natuyo ang pag-agos, tumigil ang pag-agos ng tubig. So, ibig sabihin, hintay muna makahakbang sila bago matigil yung agos. Hinintay muna ng Lord na apakan nila yung kanilang pananampalataya. Hinintay ng Lord na makita nila yung faith nila. Amen? Naalala nyo sina Moses, tumawid. Saan sila tumawid? Sa EDSA. Saan tumawid? Sa Red Sea, di ba? Tama? Ano sabi? Nung nag-pray si Moses, di ba nahati? Tapos tumawid pa sila sa tuyong lupa. Kaya ganoon, dapat makita muna ng Lord yung pananampalataya natin at kikilos ang Lord. Kaya nga sabi, step on your faith. Isa pa, nung si Jesus naman daw, merong mga tawag dito, ketongin. Ano ba sa English? Alam niyo ketongin? Ito yung mga sugat-sugat. Ngayon meron ng gamot yun. Ito yung sugat-sugat na nasisira yung balat nila, nalalaglag yung ilong, nalalag yung tenga kasi may virus siya tayo na sumisira ng katawan. Meron isang jeepney driver. Ngayon nakita niya may umaakyat ketongin. Akyat yung ketongin. Ngayon, sabi nung nakita niya sa mirror niya, ketongin yun na. Sabi niya, Brad, sige, okay ka na, huwag ka na magbayad, libre ka na. Para wag na lumapit sa kanya. Kasi ketongin, nakakahawa ketong Alam niyo, tuwan-tuwa yung ketongin. No talaga, libre na ako. Alam niyo, ginawa ng ketongin, niyakap siya. Amen? So, ganun, nakita si Jesus ng mga ketongin at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag kayo sa amin. Pag may ketongin, ano kailangan? Mercy. Ano pa kailangan? Healing. Amen? Ano sabi ni Jesus? Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa... Tama ba, pare, hindi doktor? Sabi niya, lumakad kayo, magpatingin kayo sa pare. Kasi nung panahon nilang yon, ang nagsasabing malinis sila, pare. Ngayon ikaw, may ketong ka. Teka. Ang sabi ko, Ang sabi ko, pagalingin kami, kaawaan kami. Bakit pupunta na kami ron? Magaling na ba sila? Hindi pa. Pero ang ginawa nila, habang sila'y naglalakad, saan sila papunta? Sa pare. Silang lahat ay gumaling at luminis. So, hinihintay ng Lord na hakbangan mo yung pananampalataya na meron ka. Kailangan humakbang ka. Nakikita ng Lord na, itong si Ivy, nananampalataya sa akin to. Pakikita ko sa kanya yung blessing na kailangan niya. Amen? Kailangan makita ng Lord sa iyo na talagang nananampalataya ka. Na nakikita mo na, sabi nga, siguradong-sigurado ka na mangyayari yung pinagpe-pray mo. Bibigay niya yon ulit sa tamang panahon. Amen? Kailangan mong ang faith kung gusto mong magbago ang buhay mo. Sino uli gusto magbago buhay ng 2026? Magsabi ng amen. Amen. Lahat. Pero kailangan munang hakbangan mo yung pananampalataya.
palataya mo. Kaya you have to step on your faith. Hakbangan mo yan dahil alam mo, nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Pangatlo, magpatawad. Nagpe-pray ka nga. Lord, gusto ko magbago yung buhay ko. Kasi away kami ng away ng asawa ko. May sakit din sa pamilya. May faith ka, nagagaling siya. Pero yung puso mo naman, puro galit. Puro inggit. Puro sama ng loob. Sama ng loob sa kapwa. Sama ng loob sa kapitbahay. Sama ng loob sa tabi-tabi. Biro mo, gabi siya umuwi. Pagdating niya, naku, galit pa naman kami ng asawa ko. Makikita ko to. Kaya umuwi siya maaga na eh. Naku, nandito naman yung mga anak ko, titigas ng ulo nito. Biro, pamilya na, galit na. Tumilawak yung manok, pati manok galit. Ano ba itong manok na to? Di ako makatulog. So lahat na lang ng bagay, galit siya. Kaya sabi dito, kaya't kung kayo'y mag-aalay ng handog sa dambana ng Diyos, alalahanin mong naalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo munang yung handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Anong gusto ng Lord? Yung reconciliation muna ba? Maayos muna yung pakikisama mo sa kapwa mo. Dapat ayos yung puso mo bago ka lumapit sa Diyos. Ngayon, kung ang prayer mo, maayos ang buhay mo, pero hindi ayos yung puso mo, baka hindi bigay ng Lord sa'yo yan. Lord, gusto ko yumaman. Ba't gusto mo yumaman? Kasi gagante ko sa mga kumapi sa amin. Ay, hindi bibigay ng Lord yun. Para silang gagante at dudurog. Ano? Babangon ako at dudurog. Gano'n, no? Kaya ano, yung mga bituing walang ningning, gano'n, mga yumaman. Bukas luluhod ang mga tala. Hindi bibigay ng Lord sa yung prayer mo. Kailangan makipagkasundo ka muna. Baka naman galit ka sa pamilya mo, naiinggit ka, puro inggit. Hindi. Dapat tanggalin mo muna yan. Makipagkasundo ka mo. Pastor, paano ako hingi ng tawad? Di naman sila humingi ng tawad. Patawarin mo pa rin. Bakit? Ikaw nahihirapan. Tama, hindi? Ikaw nahihirapan eh. Sabi dito, mahirap kumilos pag may dala. Tama? Pag marami kang dala, pupunta ka rito, sigurado hirap na hirap ka, tapos nagko-commute ka. Mahirap ganun din, mahirap magbago pag may dala. Dalang galit, dalang sama ng loob, dalang inggit, kung ano man yan, dapat makipag-ayos ka muna. Ayusin mo muna yung puso mo, baguhin mo muna yung puso mo bago magbago ang buhay mo. Amen? Parang hindi makita. Ito yung mga nag-a-abroad. Ang dami-daming dalang. Hirap-hirap kaya sa airport pag ang dami mong dalang maleta. Kami, nung nagpunta kami ng Singapore, pasensya na kayo, tinataas ko ang Lord dahil nakapag-Singapore kami. Highlight ng buhay ko yun. Nakalain nyo, alam nyo, maniwala kayo. Ilang taon na ba ako? 50? Wow, 50. Inamin ko yung totoo. 50 years old na ako. Hindi ako nakapasok sa Star City. Before November, hindi ako nakapasok sa Star City. Ano ba, Boom na Boom, ano pa ba? Enchanted Kingdom, hindi ako nakapunta dyan. Nakasakay ako ng Ferris wheel sa Peria. Nakasakay ako ng roller coaster, yung ganun-ganun lang sa Cubao kasi may nililigawan ako. Pero yung totoong nag-enjoy, hindi. Kahit nga yung carousel, yung ganun, yung gumaganon-ganon yung kabayo, hindi ako nakasakay noon. Kaya nung nilibre ako ng Lord sa Singapore, lahat ng ride sinakyan ko. Maniwala kayo, meron lang ilang hindi ko nasakyan kasi yung cyclone loop, yung ganun eh. First time ko makasakay ng roller coaster, natanggal yata yung kaluluwa ko. Grabe, gumano. Pagbaba nila, Daddy, kamusta ka na? Sino ka? Grabe pala yung totoong roller coaster, yung talagang para kang binabalibag. Tanong may pastora, sabi niya, saya-saya mo. Sabi ko, praise God, ngayon ko lang nararanasan maging bata. Pati carousel, sinakyan ko. May picture yata ako. Yung ganun, yung kabayo. Kasi nakakatuwa pala. 50 anyos na ako. Pakialam ko sa kanila, bakit kilala ba nila ako? Blessing ng Lord yun. Nung pumunta kami sa airport, alam niyo, dala ko yung ganyan, yung trolley, knapsack, kasi dala ko yung laptop ko, kasi trabaho ko kahit nasaan, tinatawagan. Tapos meron akong handbag. Ang hirap. Isipin mo, 10 maleta mo. Hindi namin pinasok sa conveyor kasi mas mahal yung bayad. Dibit-bit lang namin, nilagay lang namin sa compartment. Hirap na hirap kaya ako. Sabi yung stewardess, itago daw sa ilalim kasi dapat naka-seatbelt ka. Hirap na ako, sinisipa ako na yung bag ko. Magkasya ka dyan. Ang hirap na maraming dala. Ganun din sa buhay. Pag marami kang dala-dalang inggit, galit, sama ng loob, ang hirap kumilos. Biro mo, kapitbahay mo, kiniinggitan mo. Asawa mo, kiniinggitan mo. Ayaw mo pumunta sa reunion kasi galit ka sa kanila. Ayusin mo muna yung puso mo at pagbabago buhay mo. Ito pa,
Napatunayan sa pag-aaral ng siyensya, yung hindi raw pagpapatawad, unhealthy. Bigyan mo ako extension ako 5 minutes. Whether it's a simple spot of your spouse, ibig sabihin, galit lang sa asawa. Simpleng galit sa asawa. Mga asawa, lagi nag-aaway yan eh. Tumingin, mga may asawa. Yung totoo, oo daw. Kahit kami eh. Alam pinag-aawayan namin, basahan. Yung mga simpleng bagay ba, basahan na lang, gusto magpatayin. Hindi, joke lang. Amen? Tapos, long-held resentment, yung galit sa pamilya. Ano pa raw? Or a friend, unresolved conflict can go deeper that you may realize. Kasi lumalalim pala yun. It may be affecting your physical health. Napag-aralan niya sa siyensya. Studies have found that forgiveness can reap huge rewards for your health, lowering risk of heart attack. Pag daw ikaw magpatawad, simpleng pagpapatawad, nababawasan yung atake sa puso. Ano pa? Nag-i-improve yung cholesterol level, nagiging maayos yung tulog. Kaya pala yung mga tao hindi makatulog, baka maraming galit sa puso. Tingnan mo yung katabi mo, kung hindi makatulog yan. Maraming inggit, maraming galit. Nakakita mo yung kapitbahay mo, bibili ng 55-inch na TV, ikaw bibili ka rin. Grabe bahay nyo, 4 na sulok lang. Wala kang lagyan. Kasi nainggit ka eh. Ano pa? Reducing pain, blood pressure, yung mga mainggitin, magagalitin, masamain ng loob, matataas ang BP dyan. Huwag mo akong tignan. Ano ba? Levels of anxiety, pati pala yung yung anxiety. Ano ba sa Tagalog ng anxiety? Basta yun, anxiety. Yung worry ng worry. Yung kabado lagi, yung lagi nag-aalala, yun. O yung konsumido sa buhay kasi maraming galit, maraming inggit, maraming sama ng loob. Depression, yun, nade-depress. Biro mo walang kagalit, laging galit. Meron na ba kilalang taong ganun, laging galit sa buhay? Mari ka mo sa nainis ako. Laging galit. Bakit ano nangyari sa iyo? Yung manok, tilaok ng tilaok. Ano gusto mo gawin sa manok? Kumahol. Amen. Depression and stress, pati stress daw. Gulot lang na hindi ka lang nagpatawad. O Brad, ba't ayaw pumunta sa reunion? Makikita ko yung kaklase natin nung grade 1. Bakit ano bang sinuha sa'yo? Tinusok ako ng lapis sa puwet. Biro mo, tanda-tanda mo na yung lapis pa sa puwet na naaalala mo. Patawarin mo na naman. Hindi naman siya humingi ng tawad eh. Patawarin mo pa rin. Kasi ikaw hirap na hirap. Biro mo pag nababanggit yung pangalan niya, huwag mo mabanggit-banggit yung pangalan na yan. Sino kawawa? Ikaw. Amen? Ano sabi? Ito ay galing sa John Hopkins Hospital sa Amerika. Research nila yan. Kaya yung simpleng pagpapatawad sa asawa, sa anak, sa pamilya, kapitbahay, kung sino man nakagawa sa iyo ng hindi maganda, patawarin mo na. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, magpatawad ka nga. Yung hindi ko malabit, ayaw magpatawad. Amen? Ba't masama tingin nyo sa akin? Galit kayo sa akin? Hindi ako nagsabi. Amen? Ano sabi sa Luke 17:4? Kung 7 ulit siya magkasala siya sa maghapon, o mag-asawa, 7 times to nag-aaway sa maghapon. At 7 ulit ting lumapit sa iyo at sabihin, magsisisi na ako. Dapat mo siyang patawarin. Pastor, hindi nga humingi ng tawad. Patawarin mo pa rin. Kasi ikaw magdadali. Si Pedro nagtanong, sabi niya, lumapit at tanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po ba papatawarin na aking kapatid na nagkasala sa akin? Nagkasala sa kanya. 7 beses po ba? Ang normal, 3 beses lang. Di ba sabi, 1 is enough, 2 is too much, 3 is a crowd. Kaya sabi nga ni Pedro, talaga sabi niya, 7, todo. Ano sabi ni Jesus? Hindi 7 beses, kundi 70 ulit. 7 times, 7 times 7 ba yan? Basta ang ibig sabihin, basta yun na yun. Magpatawad tayo na magpatawad. Kaya sa mga mag-aasawa rito, magpatawaran na kayo. Parang ayaw talaga, no? Bahala kayo. Amen. Yun ang sabi. Mga kapatid, ano sabi? Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng papatawad sa inyo ng Diyos. Lahat lang tayo pinatawad. Siguro kung magsusulatan tayo ng kasalanan, mas marami kasalanan ko sa inyo. Pero pinatawad ako ng Diyos. Pinakulat ang kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Kasino ko para hindi magpatawad? Amen. Kaya kalabitin mo na yung katabi mo, sabi mo, patawarin mo na ako. Ayaw talaga.
Sige, alam nyo, hindi magpapatawad, ganito. Kung gusto mong magbago, matuto muna magpatawad. Alam nyo, hindi nagpapatawad, ganito yung tsura. Hindi ka pinanganak para maging bitter sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo kung bitter. Uminom yata ng dato puti. Amen. Kawawa ka naman kung ayaw mo magpatawad. Nagpe-pray ka nga, nananampalataya ka naman, yung puso mo hindi ayos sa puso ng Diyos, hindi ka rin naasenso. Patawarin mo. Asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kaklase mo, o kung sino man nakagawa sa inyo hindi maganda, kalimutan mo na yan ngayon 2025. Kaya itong 2026, baguhin mo yung perception mo sa buhay. Maniwala ka, mababago buhay mo. Amen? Ang pangapat, magpasalamat. Ano sabi? Learn to appreciate your God-given life. Mag-appreciate ka naman sa buhay mo. Pastor, ang hirap-hirap namin kapatid. May mas mahirap pa sa'yo. Alam niyo yung Happy Land dito sa, tama ba? Happy Land, alam mo yun? Sa Tondo? Baseco, grabe, may nag-vlog dyan. Ang liliit ng bahay. Wala silang CR. Ang paliguan nila parang sa beach. Lahat sabay-sabay. Wala silang CR. Kaya lahat sila magaling maghagis. Di totoo, na-vlog di ba? At least ikaw may CR ka. May CR nga ba kayo? Meron. Kung may CR ka, blessing yun. Kasi ilang tao walang CR. CR na lang pinag-uusapan natin dito Yung pinasok yung mga bahay nila, talagang maawa ka Yung mga batas, lumalaki na, makinakain nila, pagpag. Alam niyo yung pagpag? Yung mga tira-tira sa Jollibee, at least Jollibee, no? Tatanggalan, huhugasan. Kayo ba kumain na kayo ng pagpag? Hindi pa naman siguro. Kung kumain kayo ng pagpag, next year, hindi na kayo kakain ng pagpag. Pugpog na. Pinugpog yung ulo. Appreciate yung buhay nyo. Magpasalamat naman kayo sa Diyos. Kasi kung sinasabi nyo mahirap kayo, maniwala kayo, may mas mahirap pa sa inyo. Amen? Yung ibang bagay na meron ka, inggit sila sa iyo. Kasi meron ka. Amen? Sabi sa Proverbs 14:3, ang isip ng tiwasay nagpapahaba ng buhay. At kung ikaw marunong ka mag-appreciate sa buhay mo, tiwasay ka. May anak ka, magpasalamat ka, may asawa ka, madaldal, okay lang yan. Mahirap kaya walang asawa, mahirap kaya walang anak, mahirap kaya yung naiinis ka sa boss mo kasi sigaw na sigaw, may trabaho ka. Naiinis ka sa mga anak mo, takbo ng takbo, away ng away, may anak ka. Naiinis ka kasi hugasin nyo sa bahugasan, sa lababo. At least may kinain kayo. Hindi nga alam hugasan yung pinggan. Learn to appreciate it. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, mag-thank you ka naman kay Lord. Ayaw pa rin mag-thank you. Amen? Ano sabi sa Colossians 2:6-7? As learn to continue to live your lives in Him, noted, build up in Him, strengthened in the faith as you were taught, overflowing with thankfulness. Ang gustong magbago, marunong magpasalamat sa buhay. Amen? Pasalamat mo. Sapatos mo, puro swelas na lang, pasalamat ka pa rin. At least may swelas ka. Yung iba nakaapak talaga. Amen? Masakit yung braso mo, at least may kamay ka. Naalala niyo yung kwento ko, yung gusto magpakamatay. Ayoko na, pagod na ako sa buhay ko, puro problema, nasa taas ng building. Nakita niya sa baba, mayroong isang putol ang braso. Talon ng talon. Kalbo kasi yun, kalbo, tapos putol yung ganito. Huwag niyo akong tignan, di pa ako kalbo. Amen? Sabi niya, nakakahiya naman, yung dalawa, kalbo na siya, putol pa yung dalawang braso niya, walang kamay, pero talon ng talon, saya-saya naman yan, napahiya siya. Baba siya ngayon, Brad, salamat kundi dahil sa'yo, nagpakamatay ako. Ang saya-saya mo, sabi niya, bakit ang saya-saya mo? Masaya? Oo, di ba saya-saya mo kasi talon ka ng talon, hindi, nagkakamot lang ako. Hindi nakakuha ng joke. Kakain na tayo, kaya mag-alala. Magpasalamat naman kayo. May kamay kayo, kahit kumikirot. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5? Give thanks in all circumstances. Walang nagregalo sa iyo ngayong Pasko. Next year meron na, hindi ako magre-regalo. At least, buhay ka pa. Wala kayong ham? Mag-pray kayo, malay nyo may dumating.
meatloaf. Amen. Huwag niyong isipin yung handa, isipin niyo buo kayo. Isipin niyo masaya kayo dahil nandun ang Panginoon sa buhay niyo. Amen. Sabi nga, 500 kaya na eh. Di ba? Ano, 500 kasya na. Ang mahalaga, buhay kayo. At pag buhay, merong pag-asa. Yung sa bagyo. Amen? Hindi lahat ng nauna tagumpay. Yung iba marunong munang magpasalamat sa buhay. At hindi lahat ng mayaman masaya. Hindi lahat ng may kotse masaya. Laki ng problema nila, traffic sa EDSA. Tama, no? Problema nga nila parking eh. Taas ng gasolina, ikaw, nagko-commute lang, tulog ka pa. Di ba? Pasalamat sa mga bagay na meron tayo. Amen? Learn to say, thank you. Sabi mo, Lord, sabi mo, 1, 2, 3, sabi mo, thank you, Lord. 1, 2, 3. Amen. Pasalamat tayo. And then lastly, magplano. Ano yung una? Manalangin. Pangalawa, manampalataya. Pangatlo, pag magpatawad, malakas. Pangapat, panglima, magplano. Matatapos na tayo, pasensya na kayo. Planuhin nyo naman ang buhay nyo. Sabi niya, those who fail to plan, plan to fail. Planuhin nyo, kahit na 2020, sabihin nyo, ito kasi nangyari sa atin. Sabi ito, ang gusto ng pababago, nagpaplano. Ang problema kasi natin, Brad, 2026 mo, kamusta na? Bahala na universe. Di ba ganun yung iba? Ano pa iba? Kung siswertehin, magbabago. Di ba iba ganon? O kaya iba, pag tumama ako sa loto, magbabago buhay ko. Sino tumataya sa loto? Aminin. Ang tawag doon, may pananampalataya. Amen. Bahala na. Iba. Ano, kamusta 2026? Plano ka na ba? Di, bahala na. Iba, ito matindi. Bahala na si... Lagi ko ito naririnig. Bahala na si Batman. Alam nyo, sabi ni Batman, ba't ako na naman? Lagi na lang siya. Wala naman siyang kinalaman. Ano pa minsan sabi niya? Oo na, ako na naman ang bahala. Ito mas matindi. Sabi ni Batman, kayo muna bahala, may problema rin ako eh. Si Batman nga, may problema eh. Huwag niyo na bahala kay Batman. Bahala si Lord. Magplano tayo. Amen? Gusto mo ng pagbabago, ganun at ganun pa rin ginagawa mo sa buhay mo, walang mangyari. Sabi sa Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel. Sumasablay daw ang plano pagkulang sa nagpapayo. Amen? Kaya mapalad tayo dahil pinapayuhan tayo ng Diyos. Amen? At ang pinakamagagandang plano, nasa salita ng Diyos. Ano sabi niya rito? Kung hindi mo unahin ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo kasi He is our counselor. Kaya unang-una, manalangin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sabi sa Proverbs 6:6-8, tingnan mo mga langgam, ikaw na ubod ng tamad. O, tingnan mo yung katabi mo. Masipag. Ubod ng tamad mag-pray. Ubod ng tamad magbasa ng Bible. Iba, baka batuhin nyo na ako dito eh. Pamuhay ninyo, magmasdan yung, mamumuhay niyo yung masdan mo at ikaw ay mamulat. Sino ro titignan yung langgam? Kahit wala silang pinuno na kanilang naguutos, walang tagapamahala o nagmamasid sumusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan inipon kung panahon ng anihan. Kasi sila nag-iipon. Amen? Pero wala silang amo. Alam nyo, bakit sila ganun? Kasi yun ang disenyo ng Diyos sa kanila. Amen? At alam nyo, ang disenyo ng Diyos sa atin, magpuri sa Diyos. Unahin ng Diyos. At abahala ang Diyos sa atin. Yung maya nga, nakita na ba kayo ng maya na nag-aararo? May nakita na ba ng maya? Sa simbahan nga, iba-iba pa kulay nun eh. Pero nakakita na ba kayo ng maya na nag-aararo, maya na nagtatrabaho? Pero pinabayaan ba ng Lord yan? Hindi, ikaw pa kaya. Sabihin mo sa katabi mo, pababayaan ka ba naman ng Diyos? Ayaw sabihin, bahala ka raw. Amen? Luke 14:8. Kung ang isa sa inyo ay magbabalak magtayo ng tore, hindi ba siya iupo muna upang magplano? Mga tatay, mga nanay, planuhin ang buhay. Amen? Hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may pantusto sa kanyang ipapatayo? Planuhin.
Planuhin. Amen? Pupunta ka ng bayan, wala kang pera. O paano? Planuhin ang buhay. Alam nyo, maraming Pilipino sumasablay kasi hindi marunong magplano. Ito dapat tinuturo sa eskwelahan nyo. Financial literacy. Amen. Mag-impok, mag-invest, magnegosyo. Ako, meron ako mga kilala, magagaling sa negosyo. Yung isang kapatid, itong mga kapatid ni Pastora, magagaling sa negosyo to eh. Amen? Ako hindi ako magaling sa negosyo. Magaling lang si Lord sa buhay ko. Amen? Ano sabi rito? Ang tanong, katabi mo, may plano ka ba sa buhay? Kahit estudyante ka pa lang, may plano ka ba? Kasi iba, pagkatapos mo, anong gagawin mo? Hindi ko pa alam eh, bahala na si Batman. Di ba? Ganun lagi. Wag. Si Batman may problema rin. Amen? How to change for the best. Tapos na tayo. Anong unang-una? Manalangin. Kalapit mo yung katabi mo. Sabi mo, manalangin ka naman. Pangalawa, manampalataya. O katabi mo, kalapitin mo, sabi mo, manampalataya ka naman. Pangatlo, o yun, kalapitin mo, sabi mo, patawarin mo na ako. O naman, pag patawarin na ako, ayaw nilang pansin. Pangapat, magpasalamat. Mag-thank you naman tayo kay Lord. Buhay tayong lahat. Amen. Panlima, magplano. Kung gusto nyo talaga magbago ang buhay nyo, kailangan nyo ng 5M. Manampalataya, manalangin, magbago, magplano, magpatawad, at ano ba isa? Magpasalamat. Amen? So alam niyo na yung 5M ha. Ang last verse natin, Romans 12:2. Huwag kayong makiayos sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyong kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban? Sabi sa Jeremiah 29:11, my plans for you is to... yun, okay na tayo dun. Not to, but a plan to give you a good hope and a future. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Makiayon tayo sa plano ng Diyos. At makikita lang natin yan pag binago natin yung isip natin. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan natin ng 5M. Kaya bang galawin yung 5M itong 2026? Kaya bang magbago itong 2026? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo po tayo manalangin. Kailangan mapinupuri ka namin, O Diyos.